Ngayon kasi, syempre, tatanungin mo yung isang senador, sasabihin niya, titignan ko yung ebidensya. Yes. Okay. Ganun na sasabihin niya. Pero, ang nakikita na natin, mapoprofile mo na bawat isang senador. So, meron dyan, ito, kasi we're confident about our evidence na pagka nilabas ito, yung unbiased or objective na mind, i-convict talaga to. So, kung yun lang ang basis, meron tayong makukuha na mga 10 or 11 votes. Then, meron kang 7 na undecided na kailangan pa ng konting motivations, ika nga, no? Para makakonvince. So, I think at the minimum, makakakuha ng 18. So, talaga? Minimum, 18 ang tinitingnan yung dito ng numero. Kasi ang magic number is 16. Ngayon, ako, ang pinaguhugutan ko niyan, nung ang corona impeachment. So, nung una, based on the evidence lang, 10 lang kami. Pero in the end, no actual vote, naging 20 kami. Bakit? Kasi syempre, this is a political exercise. Maraming mga tools for persuasion. Ika nga, di ba? Huwag niya nang elaborate. Okay. Naalala ko rin nung panahon na yun na nagbobotohan na, nung pumalo na ng 16, meron pa kang bali-balita, meron yatang senador na 2 speeches yung hinahanda no? For conviction and for acquittal. Anyway, kasi crucial nga yan, nakikita kung saan nag-shift yung tide. Pero dito ko lang isang persuasion. Ganito yan. Pagka nung kay Pinoy noon, nung corona impeachment, nung gumalaw na sila to persuade, dalawa yung prospect niyan. Yung tipong, are you with me or against me? Ngayon itong mga senador na ito, pag nag-decide sila, hindi, against the evidence, kahit na conviction, guilty yung sinasabi ng ebidensya, pero mag-a-acquit pa rin sila. Then ibig sabihin nun, they are ready to cross with the president. Na may 3 years pa na buo na sa term na naiiwan. Kaya ba nila yon? Di ba? Kung umabot sa ganon yung persuasive tools na gagamitin, are you with me or against me? Di ba? Ito na yung ebidensya. Ngayon, mabigat na desisyon din yan sa senador. Teka muna, hindi ko rin kayang labanan pa na mahaba pa yung termino. 3 years pa. 3 years. E doon naman po sa House, sabi nyo, yung isang proseso na hindi masyado napapag-usapan, yung mas mapabilis, 1/3. Makukuha ba yun? Depende na sa ano yun. Madali yun. Kung isang lang yun, isang kung go signal lang yun, mabilis yun. Mag-uunahan pa magpirmahan. So, pero maaring gusto nila tignan yung kung ano ba talaga, kumpirmado ba talaga tong mga ebidensya nandito. Kaya nga ako, I'm confident. Pagka sinumpi na yung mga AMLAC documents, makikita nila, uy, tama, nandito pala. So the smoking gun is there. Sige na, let's go. This is it. Kasi ito yan. Maraming mga congressmen na-expose na doon sa Quadcom. Talagang, kung nasa hit list na ng mga Duterte, sando doon na. Bakit pa sila magpipigil? Di ba? Ito na, this is the opportunity na baka wala nang opportunity ganyan in the months to come. So, di ba? Yun. Natawala ko, Senator, kasi iniisip ko, never underestimate the kasipsipan and the pliant nature of our politicians. Baka ibang nagsisigaw ngayon against Duterte, pag hindi natalo ni BBM yan before the midterms, they can always find a way to be in the good graces again of the Vice President. Ilang sa akin, medyo cynical, pero kasi nakikita natin yan sa politika Magaling mag-reinvent ng mga sarili. Dahil nga, magaling mag-reinvent ng mga sarili ang ating mga politiko. Pero diba? Christian,
Palagay ko alam nila kung gaano ka-vindictive yung mga Dutertes. Alam nila na they have burned bridges. Especially si Sara. Si Sara, ano yan? Alam nilang hindi nakakalimot yan. At napaka-bengador niyan. No? Kaya, mahirap na mag-rely sila dun sa creativity na yun na sinasabi mo. Okay. Bilang panghuli, Senator, no? Pinag-uusapan natin yung impeachment, pero how about the other ways to exact accountability from the Vice President? Example, yung investigation ng DOJ, possible criminal charges, and of course, yung ICC. Ano ba sa tingin niyo dapat na parang prioritization dyan? Sa akin, lahat. Kumaga, come one, come all. No? Yung ICC kasi para dun sa tatay. Yung criminal cases para sa tatay, kay Sara, tsaka kay Pulong. So, yung impeachment para kay Sara. So, lahat yun. Sige, i-roll out nila. Pero, kasi without the impeachment, yung criminal cases may take forever eh. Tsaka mas, mas politically vulnerable yan. Yung mga piskal, yung mga sa DOJ, ang daming tagas niyan, no? Kaya, tapos, pwede ka pang umabot ng 2028 ng walang final conviction, so she can still run. And in the meantime, yun nga, anything bad that happens to the president, she can be president regardless of the status of the local cases na kinakaharap niya. Kumaga, ultimately, ang pinaka-importante talaga is yung impeachment. Pero all the other local cases may go hand in hand para mapanagot pa rin siya. Okay. Former Senator Sonny Trillanes, maraming salamat po for joining us tonight. And antabayan po namin yung mangyayari dyan po sa impeachment case that was filed sa House of Representatives. Magandang gabi po.